Diyos ko, Ray, ang sakit ng tiyan at paa ko. Hindi ko na ito kayang tiisin. Dalhin mo na ako sa ospital. Ano na naman bang problema mo? Sugat lang naman yan ah. Kaya ko namang gamutin yan. Sandali, ikukuha muna kita ng daon ng sambong at luyang pula sa tanim ko sa bakuran natin. Simpleng sugat lang yan eh. Kung makadaing ka, wagas. Hintayin mo ka dyan. Dumali ka na naman sa pagtitipid mo. Pagmasdan mo nga ang mga sugat ko sa paa. Pabanatan mo na naman ang pesteng mga dahon na yan. Wala nang katapusang gamutan to. Hindi naman gumagaling. Patingin nga. Kung makapagreklamo ka, parang ngayon ka lang nagkaroon ng sugat. Inililis ni Vilma ang suot nitong pajama at ipinakita sa asawang si Ray ang namamaga at namamasang mga sugat sa kanyang binti. Nakita naman ni Ray ang sugat, pati ang mga natuyong likidong dumikit sa tela ng suot na pantulog ng asawa. Halos gabi-gabi na lang kung magreklamo si Vilma dahil sa masakit na mga binti nito. Minsan ay nagigising na lang si Ray sa malalakas na daing ng asawa. Aba, hindi na sugat to ah. Balis tubig na itong nangyayari sa'yo. Siguro madalas kang pumupunta sa ilog at nagugas ng paa kahit pagod ang mga binti at paa mo. Kayang-kayang gamutin niya ng mga halamang gamot. Hindi na kailangan dalhin sa ospital. Lalo pat malayo ang pagamutan dito sa baryo natin. Kailangan pa magbayad ng pahila sa kalabaw kapag bumabiyahe papuntang bayan. Anong gusto mong gawin ko? Tiisin ang mga pesteng sugat na ito? Palibasa kasi, hindi mo nararamdaman ang hirap ko. Kaya nasasabi mo ang mga bagay na to sa akin. Halos gabi-gabi na rin akong pinupuyat ng mga sugat na to. Kailan ba nagsimula yan? Nagsimula lang to nang maglinis tayo ng kaingin sa lupang pinag-aagawan ninyong magkapatid. Hindi ba? Galit na galit siya nang putulin mo ang tanim niyang saging. Bakit na naman napunta ang usapan kay Ate Digna? Wala naman siyang kinalaman sa mga sugat mo eh. Hindi mo ba alam? Nang umalis ka kahapon. Aba, ayun, nagsama pa ng tanod at pinababayaran sa atin ang naputol mo raw na tanim niyang saging. Bakit ba kasi naghahabol pa si ate sa lupa na yon? Binayaran mo naman ang amilyar ng lupa na dapat sana ay paghahatian ninyo. Bukod pa ron, ikaw na talaga ang totoong nagmamay-ari ng lupa dahil ikaw ang tumubo sa pagkakasanla nila sa bangko. Tapos ngayong kumikita na nakigaya na rin sa pagtatanim ng saging at makikihati pa sa lupa. Intindihin mo muna ang mga sugat mo. Huwag mo na lang pansinin si ate. Isa pa, hindi ko naman sinasadyang putulin ang tanim niyang saging. Kung yun ang gusto niya, di bayaran natin nang wala ng gulo. Malit na bagay para palakihin pa. Sus! Umiral na naman ang pagiging santo mo. Kaya nasasanay ang kapatid mo sa panggigipit sa'yo. Saglit lang, ikukuha muna kita ng sambong at luya para malanggas ang sugat mo nang hindi umiinit ang ulo mo. Sinadyang iwasan ni Ray ang pagsisimula na naman ng pagtatalo nila mag-asawa. Kapag nababanggit ang tungkol sa kanyang kapatid at ina, ay sapat ng dahilan para masira ang araw niya. Kahit masakit ang katawan ni Ray sa maghapong pagtatanim, kumuha pa rin siya ng halamang gamot para sa asawa. Hindi pa man siya nakakatapos sa pagpitas ng mga dahon ng sambong, ay narinig na niya agad ang malakas na sigaw ni Vilma. Bilisan mo na, Ray! Hindi ko na talaga kayang tiisin to! Masakit na! Parang may kumukutkot sa loob ng laman ko! Sandali lang! Alam mo namang madilim eh! Kung kailan naman kasi gabi na saka sumakit pa ang mga sugat mo. Bilisan mo na lang! Ang dami mo namang reklamo! Pagkatapos pumitas ng mga daon at kumuha ng luya, nagmamadali na siyang pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa kusina. Kaagad siya nagsalang ng kalderong may tubig sa kalan na ginagatungan ng kahoy. Habang hinihintay niya ang pagkulo ng tubig, ay dinikdik naman niya ang luyang pula. Nilagyan na rin niya ng mga pinatuyong bulaklak ng ilang-ilang na sadyang inipon niya sa isang malaking garapon. Dinala niya ang mga gamot sa kanilang kwarto, kung saan ay nakita niyang nakaupo na ang asawa sa gilid ng katre. Nakapagpalit na rin ito ng duster
para madali niyang magamot ang binti. Hindi ka ba napapagod sa paulit-ulit na gamutan na to? Nakakasawa na rin ang palaging pagbabad ng aking binti sa pinakuluang sambong. Tumahimik ka nga. Puro ka lang ng reklamo. Sino hindi magreklamo? Nakakasawa na talaga ang ganito. Bakit kasi hindi mo pa aminin na nawawala na ang kakayahan mo pagdating sa panggagamot? Hindi naman kasi ako manggagamot. Matagal ko lang tinalikuran ng mga bagay na may kinalaman dyan. 2 linggo na akong pinahihirapan ng sakit ko. Pero wala namang pinagbabago. Lalo lamang lumalala ang mga sugat ko. Dahil hindi ka naniniwala sa kakayahan ng sambong at ng gamot na inilalagay ko sa binti mo. Sus! Naturingan ka pa nga ang tingero. Wala namang pakinabang kapag may sakit na ang pamilya. Baka naman may kumukulam na sa akin. Alam ko namang maraming naiinggit sa akin pagdating sa paghawak ng pera. Kung bakit naman kasi itinigil mo pa ang pangungulam. Mabuti pa noong magkasintahan pa lang tayo Panay ang bigay mo sa akin ng pera. Tumigil ka nga sa mga pinagsasabi mo. Baka may makarinig sa'yo. Baka kung ano pang isipin nila. Hindi ba't mangkukulam ka naman talaga? Hindi ko nga alam kung kailan nagkapamilya ka. At mas higit na kailangan ng pera. Saka ka pa tumigil. Dati yun. Pero tinalikuran ko na ang masamang gawain na yun. Dahil sa'yo at sa anak ko. Ang gusto ko maging isang magandang halimbawa para sa anak natin si Dedeng. Teka. Nakauwi na ba yung anak mo? Naku! Kanina pa. Matamlay nga Parang hindi naman pumasok sa eskwela. Paano hindi tatamlay? Sa lakas ba naman ang boses mo Abay, sapat na dahilan para mapagod si Dedeng. Ay, ewan! Baka si Ate Digna ang may gawa nito sa akin. Nangyari lang ito pagkatapos ng pagkatalo namin ng kapatid mo nang dahil sa pesteng lupa na yan. Matagal nang hindi magkasundo sina Digna at Vilma. Ilang beses na ring napapatawag sa barangay ang dalawa para pag-usapan ng lumalaking hidwaan sa pagitan ng maghipag. Pero nananatiling tikom ang bibig ni Ray sa away ng 2 babae. Walang kinalaman ng kulam sa nangyayari sa'yo. Baka malaman-laman ko, ipinatawag ka na naman ni Ate Digna sa barangay dahil dyan sa mga salitang lumalabas sa bibig mo. Hanggat maaari, ayoko nang pag-usapan to. Ipinagtatanggol lang naman kita dahil hindi ka marunong mga tuwiran sa kapatid mo. Hindi ka kasali sa pag-uusap namin ni Ate, kaya huwag ka muna makipagtaasan ng ugali sa kapatid ko. Tsaka hindi rin magandang tignan na palagi kayo nakikita ni Dedeng na nag-aaway. Kaya siguro mas madalas pumunta ang anak mo sa dating bahay ng mga magulang mo dahil naririndi ang tenga niya sa katatalak mo. Ako na naman ang masama. Baka nakakalimutan mong asawa mo ko. May anak ka sa akin na pwedeng maapektuhan ng pananahimik mo. Hindi ako tatayo lang at makikinig habang pinagmumura ka ng kapatid mo sa harap ko. Tumigil ka na. Ayan, tapos ko nang gamutin ang paa mo. Basta hindi pa rin ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo. Ang sa akin lang naman, unahin mo munang pagalingin ang paa mo. Paano ang gagaling? Puro dahon ka lang ng dahon. Hihintayin mo pa yatang mabulok ang paa ko bago ka kumilos. Alam mo, kahit kailan, hindi ka talaga marunong tumanggap ng pagkatalo. Kaya pati ang anak mo, malayo na ang loob sa'yo. Wala akong pakialam kung lumayo ang loob ng anak ko sa akin. Napalaki ko na siya at nagampanan ko na ang pagiging ina ko sa kanya. Nasa sa kanya na yan kung magiging mabuting anak siya. Kita mo na, masakit ka magsalita. Ewan, imbis na magmatapang ka sa akin, bakit hindi mo nalang gamitin sa ate mo nang magtanda naman? Ang mabuti pa, dalhin na lang kita kay Nanay Maring. Ano? Sa dinami-rami ng pagdadahilan mo sa akin, kay Nanay Maring pa? Baka tuluyan pa nila ako Kakampi yun ng kapatid mo. Ano bang kakampi ang pinagsasabi mo? Pamilya ko sila. Saka si Nanay lang ang nag-iisang albularya dito. Kaya kung gusto mong gumaling sa sakit mo, magpagamot ka sa kanya. Hindi. Ayoko. Hindi ako lalapit sa kanila kahit kailan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ray.
habang nakatingin sa nakaismid na asawa. Magmula nang matubos niya ang lupa sa pagkakasanla, ay nagbago na rin ang pakikitungo ng ina sa kanya. Ang gusto ng ina ay balik ang lupa sa kanya at hayaang si Digna ang mamahala. Dahil hindi niya napagbigyan ang gusto ng ina, itinuring na siyang ibang tao ng sarili niyang pamilya. Ano bang kinukuting-ting mo sa sugat ko? Gusto ko na magpahinga. Sandali na lang. Nilalagyan ko lang ng katas ng luya. At binudburan ko ng dinikdik na pinatuyo na bulaklak ng ilang-ilang. Diyos ko naman, naghibot-hibot ang mga sugat ko sa paa. Namamagana na rin at pakiramdam ko lalagnatin na ako. Kung dinadala mo na lang ba ako sa ospital dit sana tapos na ang problema natin. Hindi ka nila gagamutin. Lilinisin lang nila ang sugat mo tapos ayun. Pauwi ka na parang walang nangyari. Ikaw lang ang nag-iisip ng kung ano-ano. Kesa mauwi sa pagtatalo, minadali ni Ray ang paglalagay na natitirang gamot sa paa ni Vilma. Hindi niya ipinapahalata na may duda na siyang may kumulam sa kanyang asawa. Ayaw niya lang sabihin dito ang totoo dahil gagawa na naman ito ng gulo at ipagpipilitan ng kapatid niya ang may gawa. Heto na naman, walang katapusang pagbubudbod sa paa ng mga sapal-sapal. Nakakainis na talaga. Pag-aralan mo kaya manahimik muna. Masyado ng tahimik ang paligid. Masyadong malakas ang dating ng boses mo sa mga kapitbahay natin. Abay, mahiya ka naman. Sila ang mahiya sa atin dahil nakikitirik lang sila ng bahay sa lupa natin. Uy, umayos ka nga. Alam mo siguro, kaya ka nagkakasakit? Dahil masyado ka masakit magsalita. Sakalang tumigil sa pagrereklamo si Vilma dahil sa sinabi ni Ray. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng kwarto ng anak nila at lumabas si Dedeng. Pupungas-pungas pa ito na halatang nakatulog na at nagising lang dahil sa pagtatalo nilang mag-asawa. Nay, Tay, nag-aaway niyo naman po ba kayo? Kasi tong ama mo may sakit na nga ako ayaw pa akong dalhin sa ospital. Matulog ka na anak. Maaga ka pang gigising bukas. Huwag mo na naman kaming pansinin ng nanay mo. Masama po kasi ang pakiramdam ko. Baka po hindi ako pumasok sa school. Sige na, magpahinga ka muna. At kukuha ko ng luya para mapainom sa'yo. Herbal na naman. Purga na kami ng anak mo sa kakapainom mo sa amin ng mga ganyan. Sige na, Dedeng. Pumasok ka na sa kwarto mo. Tumango lang si Dedeng sa sinabi ni Ray. Pero bago tumalikod ang anak, ay napansin ng ama na maraming bilog na butlig sa balat nito. Parang sinadyang pasuin ng sigarilyo. Bukod sa butlig ay namamagana ang binti nito at masyado na rin ang pamumula. Dahil nakabistida ang anak, kitang-kita niya ang mga tubig sa loob ng sugat nito. Ano mga yan? Ang ganin po. Ang mga sugat sa paa mo, kailan pa yan? Anak ng pocha! Dedeng! Saan mo nakuha ang mga butlig-butlig mo sa katawan? Nay! Hindi na nakatiis si Ray, kaya't nilapitan niya ang kanyang anak at sinuri ang balat nito. Ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang hindi lang sa binti may butlig ang dalagita. Umabot na yun hanggang sa likod ni Dede. Mataas din ang temperatura ng katawan nito. Dahil sa mga nakita, bumundol ang kaba sa dibdib ni Ray dahil sa pag-aalala sa anak. Magsabi ka nga ng totoo ha, Dedeng. Saan mo talaga nakuha ang mga butlig mo sa balat? Hindi ko po talaga alam, Nay. Nagising na lang po ako na masama ang pakiramdam ko. Ilang araw na po ang mga sugat ko. Nagsimula lang sa pangangate. Hinayaan ko lang po kasi alam kong gagaling din naman. Oh, ano Ray? Anong masasabi mo? Ayan, pati ang anak mo, tinubuan na rin ang mga sugat. Mukha na kami may galis. Gamitin mo na kasi anting-anting mo. Nang kahit papaano, magkaroon naman ng silbi ang agimat mong yan. Tumahimik ka nga. Kaya kung anong-anong kamalasan at sakit ang dumadating sa buhay natin
Dahil dyan sa bunganga mo. Kanina pa hindi matapos-tapos ang katatanak mo. Kung hindi ka marunong mapagod, abay akong nakakarinig sa boses mo. Pagod na ako. Nay, tay, papasok na lang po muna ako sa kwarto ko. Kita mo na? Pati anak mo, naiingay na rin sa'yo. Ang sabihin mo, walang kwenta ang agimat mo. Bumalik ka na lang sa pagiging mangkukulam at gumanti ka sa taong gumawa nito sa amin ng anak mo. Baka sakaling pasalamatan pa kita sa gagawin mo. Ipinangako ni Ray sa kanyang sarili na kahit kailan, hindi na siya babalik sa pagiging mangkukulam. Matagal na niyang kinalimutan ng masamang gawain, lalo na't may maayos naman siyang hanap buhay. Natatakot siya na balang araw gayahin siya ng anak at gamitin ito sa kasamaan. Kaya kahit anong pangungulit ng asawa, hindi niya ito pinakikinggan. Kahit na kailan, hindi ko pinagsisihan ang pagtalikod sa itim na karunungan. Kung magsalita ka, parang hindi mangkukulam ang mga magulang mo. Pero mas pinili nila ang tahimik na buhay. Oh, kita mo naman na nangyari. Maaga silang namatay dahil mabait. Isa pa, ano bang ikinatatakot mo? Hindi ka naman maaapektuhan ng ganti ng kulam dahil may hawak kang mutya. Huwag mo nang babanggitin ang tungkol sa mutya. Ano? Dadaanin mo na naman kami sa palaga-laga mo ng sambong. Diyan ka na nga. Ayoko nang magpagamot. Sa kwarto ni Dedeng ako matutulog. Mag-isa ka sa kwarto natin. Parang gusto pang ipagpasalamat ni Ray na hindi niya makakasama ang asawa sa pagtulog. Kahit papano'y maipapahinga na niya ang kanyang tenga sa ingay ng asawa. Sinundan pa niya ng tingin si Vilma. Nang dali-dali itong pumasok sa loob ng kwarto ng kanilang anak. Kinabukasan ay maaga nagpunta si Ray sa bahay ng kanyang kapatid para kausapin ang kanyang ina na gamutin ng asawa. Nadatnan niyang nagkakape ang matanda kasama si Digna. Anong masamang hangin ang nagtulak sa'yo para bisitahin ako? Nay naman, ngayon na nga lang po tayo nagkita. Yan pa ang isasalubong niyo sa akin. Anong gusto mo? Salubungin pa kita ng banda? Hindi ka naman pupunta rito kung wala kang kailangan. Ang sabihin mo, nanay, kung ano-ano na naman ang isinumbong ng magaling mong manugang para lumabas na tayo na naman ang masama at siyang mabuti. Ate, pwede ba? Hindi gulo ang pinunta ko rito. Pumunta ako para humingi ng tulong kay nanay. Ay nako, kung tulong na pera wala ako niyan. Dapat ako pa nga ang bigyan niyo dahil matanda na ako. Patapusin niyo muna po ako. Hindi naman ito tungkol sa pere, kundi tungkol sa sakit ng asawa ko. Baka naman po kung pwede, gamutin niyo si Vilma. Ano? Damuhong bata, ere. Tao ang ginagamot ko, hindi hayop. Nay! Sa sama ba naman ang ugali ni Vilma mabuti nga yun sa kanya. Karma na niya yun. Ayoko. Wala akong panahong gamutin ng magaling mong asawa. Umuwi ka na sa inyo. Huwag mo na kaming abalahin pa dito. Hindi na alam ni Ray kung anong gagawing paraan para lang makumbinse ang kanyang ina. Halatang masyado nang lumalalim ang sama ng loob ng matanda sa kanila. Ni hindi man lang siya pinapasok sa loob ng bahay. Sa balkonahe lang siya nito kinausap at hindi na katulad ng dating magiliw siyang hinaharap. Aminado naman po ako masama ang ugali ng asawa ko. Pati po kasi si Dedeng tinutubo na rin ng butlig sa katawan. Nag-aalala lang po ako sa bata. Baka kung ano po mangyari sa apo nyo. Kahit ang anak ko na lang po sana ang gamutin nyo. Baka bulutong lang ang sakit ni Dedeng. Kagaling din siya. Hindi naman masama ang ugali ng apo ko Maliban na lang kung may gustong gumanti sa asawa mo at idinamay pa ang anak ninyo. Uso pa naman dito sa ating baryo ang kulam. Kaya agapan mo ang anak mo. Kaya nga po ko lumalapit sa inyo Dati po kayong albularya. Hanggang ngayon alam ko pong may mga lumalapit pa rin sa inyo para magpagamot. Anong ginagawa mo? Gamutin mo ang apo ko. Dati mo namang gawain yon, hindi ba? Kaya ka nga nag-iipon ng perang pantubo sa lupa dahil sa inipon mong bayad sa mga kliyente mo. Ala serbisyo ko hindi libre ano? Tama si nanay, dapat may bayad din ang panggagamot sa kanya. Aba sa panahon ngayon, walang kapatid o kamag-anak. Lahat pantay-pantay pagdating sa pera. Sobra naman kayo.
Parang hindi niyo ko pamilya. Hindi na hinintay ni Ray na marinig ang iba pang sasabihin ng ina. Dahil gusto na niyang kilabutan sa ugaling ipinapakita nito sa kanya. Napakagat na lang siya ng kanyang labi nang tuluyan na niyang talikuran ng dalawa. Maluha-luha ang mga mata niya habang mabilis na naglakad pa uwi. Dala ng tinitimping galit para sa mga to. Blanko ang ekspresyon ng kanyang muka pagdating sa kanilang bahay. Nadatnan naman niya ang kanyang anak na umiiyak dahil sa matinding pananakit ng mga sugat nito. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap ah! Si Dedeng, ang taas ng lagnat. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Ospital! Ospital! Puro ko na lang ospital! Para lang may pagmalaki sa mga tao. At isipin nilang mapera ka. Hindi lahat ng sakit ay pwedeng daanin sa pagpapatingin sa doktor. Gawa ng taong sakit ng anak natin. Alam mo na pala eh. Bakit kampante ka pa? Alam ko na. Siguro pupunta ka sa nanay mo mangkukulam. O ba't sumusobra ka na talaga? Akma na sanang itataas ni Ray ang kamay para sampalin si Vilma. Pero pinigilan siya nito habang pinandidilatan siya ng mata. Sige, sampalin mo ako. Ipakita mo kung gaano ka kawalang kwentang ama. Harap-harapan na kami nagkakasakit. Heto ka at hindi pa rin kami ginagamot. Samantalang may alam ka naman. Hindi ako albularyo. Pero kaya mo kontrahin ang sakit ng anak mo. Ano ba ikinakatakot mo? Ang malaman na ang pamilya mo ang may gawa nito sa amin? O ang malamang isa ka na lang talunang mangkukulam? Tumigil ka na. Ganyang ugali ba ang gusto mong ituro sa anak natin? Pwes, kumilos ka na. Dahil malapit nang maubos ang pasensya ko. Dala ng matinding galit ay napasuntok na lamang sa dingding si Ray. Parang sasabog na ang dibdib niya. Sa pagpipigil na wag masaktan ng asawa. Kung hindi ka tumigil sa pagiging mangkukulam, marami sana tayong pera. Hindi ka sana itinuturing na basura ng sarili mong pamilya. Nay, tumigil na po kayo. Nakikiusap ako. Kawawa naman si tatay. Hindi na nga siya pinapansin ni Lola. Pati ba naman kayo? Parang natauan si Vilma matapos ang sinabi ng anak. Kaya't nanahimik na lang ito sa pagkakaupo at ibinaling ang paningin sa labas ng bintana. Habang nangingibabaw ang katahimikan, bigla na lang bumagsak sa sahig si Dede. Nakatirik ang mga mata nito at naninigas na ang panga. Diyos ko! Ray! Ang anak natin! Ano nangyayari sa kanya? Saglit lang, bubuhatin ko siya. Ihanda mo ang katre niya. Kailangan magamot ko siya kagad. Oo, ihahanda ko ng higaan. Bilisan mo. Maghanda ka na rin ng palanggana at maligamgam na tubig. Pati malinis na tela, ipupunas ko sa katawan niya. Pagkatapos buhatin ni Ray ang anak at dinala sa kwarto nito, mabilis siyang pumunta sa kwarto nila mag-asawa para kunin ang kagamitan niya sa pangungula. Kinuha rin niya ang mutya ng ilang-ilang na mabisang gamit sa pagbalik ng kulam. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang muli niyang isuot ang kwintas na agimat sa leeg niya. Diyos ko, gagawin ko ito para sa anak ko. Hinding-hindi na po ako ulit hahawak ng aking kagamitan sa pangungulam. Kayo na po sanang bahalang gumabay sa akin. Hindi pwede magtagumpay ang mangkukulam sa pagpapahirap sa pamilya ko. Nakahanda ng mga gagamitin mo, Ray! Bilisan mo! Oo, kukunin ko lang tong pinatuyong bulaklak ng ilang-ilang sa garapon. Ang yumaong ama nagturo kay Ray kung paano gamitin ang pinatuyong ilang-ilang sa pagsasagawa ng ritual kontra kulam. Hindi yun alam ng kanyang ina, maging ng kanyang kapatid. Kaya sa tuwing nagsasagawa siya ng pangungulam sa taong karapat-dapat kulamin, ay hindi siya kayang saktan ng mga kumukontra sa kanya. Sa halip bumabalik lang din ang kulam sa kalaban niya. Wala pa rin tigil sa pagkikisa yung anak natin. Kailangan ko ng abo sa kalan, bawat baga, para mailagay ko itong pinatuyong ilang-ilang. Sige, kukuha ako. Mabuti na lang at may natira pang apoy sa kalan.
Dali mo kaagad sa akin. Agad na nagtungo si Vilma sa kusina para kumuha ng mga gagamitin. Habang si Ray naman ay abala sa pag-usal ng orasyon. Nakahawak ang kanyang kamay sa noo ni Dede habang dinadasalan nito. Heto, kompleto ng mga gagamitin mo. Sandali. Pati sa braso mo, Vilma. Marami na rin mga sugat. Ang mabuti pa, tumabi ka na rin sa anak mo. Gagamutin ko na kayo ng sabay. Naku, wag na. Unahin mo muna ang anak natin. Baka hindi mo kayanin. Sigurado ka ba? Oo, si Dedeng muna bago ako. Nakikiusap ako, iligtas mo ang anak natin. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nag-usap sila mag-asawa ng malumanay. Kaya kahit nag-aalala si Ray para sa anak, ay nagawa niyang ngumiti ng palihim. Sinimulan na niya ang pagsasagawa ng ritual kontra kulam sa anak. Si Vilma naman ay umalalay na rin sa mga ginagawa niya. Hekberuma, Senterio Elbedum! Hekberum Senterio Elbedum. Wag mo akong gagayahin. Mapanganib ang ritual na ito. Matagal ko na itong hindi nagagamit. Kaya ang balik ay baka sa'yo tumama. Sakalang nanahimik si Vilma at ginawa ang utos ng asawa na maglagay ng baga sa bao. Ang abo naman isinama ni Ray sa pinatuyong ilang-ilang bago pinatakan ng langis. Nagagamitin pamahid sa leeg, noo, pulso at talampakan ni Dede. Pagkatapos ng pagsasagawa niya ng ritual, ay nangihinang napaupo siya sa gilid ng katre habang hinahaplos ang buhok ng anak. Payapa na itong natutulog at nawala na rin ang lagnat. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa kwintas na suot niya. Mabuti naman at kilala ka pa ng mutya. Katulad pa rin ba ng dati? Umiinit ang kwintas na nasa leeg mo kapag kulam ang sakit ng taong gagamutin mo? Oo. Malalaman ba natin kung sino ang kumukulam sa anak ko? Halata sa boses ni Vilma ang panginginig ng katawan. Hindi alam ni Ray kung para saan ang emosyon na yun ng asawa. Pero isa itong ina. Kaya normal dito ang magalit at magpigil ng sarili. Pero hindi naging malinaw ang itinuturo ng gabay niya. Kaya't hindi niya masagot ang tanong ng asawa. Kapag nalaman ko kung sino kumukulam sa amin ang anak ko, patawarin ako ng Diyos. Hindi ko alam kung ano magagawa ko. Kahit kapatid mo o ina mo pa siya, Ray. Pasensyahan kami. Huminahon ka muna. Hindi ganun kadali malaman kung sinong kumukulam sa anak natin. At kung anong motibo niya. Ang may papangako ko lang sa ngayon ay mapapangalagaan ko na kayo laban sa kulam. Pero hindi yan ang inaasahan kong sasabihin mo. Ang gusto ko, pangalanan mo ang taong gumawa nito sa anak ko. Paano ko pa sasabihin kung nakikita ko nagkakaganyan ka? Napansin ni Ray ang pagdami ng mga sugat sa katawan ng asawa. Nagtutubig-tubig yun na parang katas ng saging. Malinaw ang likido, pero lumilikha ng mabahong amoy na parang nabubulok na sugat na matagal nang hindi naghihilo. Parang palala ng palala mga sugat mo sa balat. Kailangan malaman ko kung anong kulam ang ginamit sa'yo para alam ko kung paano ito kukontrahin. Hindi na kailangan. Masyado na akong napagod. Gusto ko muna magpahinga. Pamilya mo lang ang naiisip kong gagawa nito sa amin. Vilma! Makinig ka. Hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung sinong may gawa nito, patuloy kong pagdududahan ang pamilya mo. Nadidinig mo ba kung ano mga pinagsasabi mo? Alam mo kung anong kaya kong gawin. Kaya galingan lang nila ang pagtatago sa pangingialam sa anak ko. Walang kasalanan si Dedeng para idamay pa nila. Hindi na nagawang magsalita ni Ray nang mabilis na tumalikod si Vilma sa kanya. Malalaki ang hakbang ng mga paa na tinungo ang kanilang silid. Kinabukasan ay maagang nagising si Ray. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang kapatid na si Digna at galit na galit ito. Nasaan ang asawa mo? Bakit ate? Saka ano nangyari sa mukha mo? Bakit marami kang sugat? Ang tanong ko ang sagutin mo, nasaan ang asawa mo?
Anong ginawa niyang mag-asawa sa akin? Aba ate, mahiya ka nga sa mga pinagsasabi mo. Wala kaming alam sa mga nangyayari sa'yo. Ang alam ko lang ginamot ko ang aking anak. Kung ikaw ang tinubuan ng mga butlig-butlig sa katawan ng katulad ng kidedeng, nangangahulog ang ikaw ang kumulam sa kanya. Anong pinagsasasabi mo? Hindi ako marunong gumamit ng kulam na yan. Tsaka ganun na ba ako kasama para pati pamangkin ko, saktan ko? Kung marunong akong mangulam, uunahin kong kulamin ay mismong bunganga ng asawa mo. Alam natin na ikaw lang ang marunong ng ganyan sa pamilya natin. Bakit ba? Kaya aga-aga naririnig ko ang pangalan ko dyan, ha, ate? Ano ba ang gusto mo mangyari at sumugod ka? Alam kong kayo ang may gawa nito sa katawan ko. Bawiin niyo ang kulam dahil kung hindi, ipagkakalat ko sa buong baryo na mangkukulam kayo. Nakakatawa ka naman. Alam mo bang bumalik lang sa inyo ang kulam na ginawa ninyo sa anak ko? Hayop ka? Lumabas ka dyan! Magharap tayo sa barangay! Ako ang magpapabarangay sa'yo. Kitang-kita ng ebidensya. Maliwanag pa sa sikat ng araw na kayo ang may gawa ng mga butlig sa katawan ng anak ko. Hindi na napigilan ni Ray ang biglang pagpasok ni Digna sa loob ng kanilang bahay para saktan si Vilma na nasa kanyang likuran. Sa pilitang kinaladkad ng kapatid palabas ng bahay ang kanyang asawa. Dahil sa komosyon, ay nagsilabasan na rin ang kanilang mga kapitbahay at nakiusyoso sa mga nangyayari. Hayop ka! Papatayin kita sa ginawa ninyo sa anak ko! Hindi kami ang kumulam sa anak mo, kaya huwag ka mambibintang. Ate, tama na! Tumigil na kayo! Ano? Hindi ba talaga kayo titigil? O pareho ko kayong kukulamin na magkaroon naman ng katahimikan ng buhay ko? Ano bang pinagsasabi mong lintik ka? Heto na nga't marami nang tumutubo sa aking balat ng dahil sa mga pinaggagawa ninyo. Tama lang yan sa'yo! Dahil kung akong masusunod, lulumpuhin kita nang hindi ka na makapunta dito! Ha? Ipinagpatuloy ng dalawang babae ang pagsasabunutan hanggang lumabas si Dede. Sakto rin naman ang pagdating ng humahangos na ina ni Ray na si Nanay Marie. Ano ba? Magsitigil nga kayo. Pinagtitigilan na kayo ng mga tao. Tuloy pa rin kayo sa pag-aaway na parang bata. Ikaw naman, Ray, bakit hindi mo awatin ang asawa mo? Nakatayo ka lang dyan. Silang ayaw magpaawat. Si ate ang sumugod dito at nagbibintang ng kung ano-ano. Talaga naman kayo ang may gawa nito sa ate mo ah. Ay ano? Ang katibayan, suot mo na naman ang mutya ng ilang-ilang. Nang marinig ng mga tao ang sinabi ni Nanay Marie, nagsimula ng magbulungan ng mga nakikiusyoso sa paligid. Nag-aalala naman na patingin si Ray sa mga kapitbahay nilang mga nagsisipag-atrasan. Ang iba naman ay nakairap sa kanila. Saka lang din nagsitigil sa pag-aaway ang dalawang babae. Kayo po ang sumisira sa sarili ninyong anak, Lola. Bakit ninyo sinabing mangkukulam ang tatay ko? Hindi po ba kayo nag-aalala na baka saktan ng mga tao ang tatay ko at pati na rin kami ng nanay ko? Huwag kang sumali rito. Usapang pangmatanda ito. Hindi po, Lola. Ang mga kinilos ninyo ngayon kasama ni Tia Digna ay gawain ng isang batang walang isip. Tingnan nyo, kung magsalita ang anak nyo, katulad na ng asawa mo, Ray, magharap tayo sa barangay. Tara na, Digna. Hindi ko na rin nagugustuhan ng mga salitang lumalabas sa bibig ng mga yan. Kung gusto ninyo pong irespeto, umasta po kayo ng kagalang-galang. Nakakahiya ang pamilyang ito. Lalong-lalo ka na po, Lola. Anak rin po ninyo si tatay. Pero si Tia lang ang pinapaboran ninyo. Abat, masyado ka na yatang mapagmalaking bata ka. Lola mo pa rin ang pinagsasalitaan mo ng ganyan. Palibhasa kasi iisang pinagmulan. Pumagitna na si Ray nang makita niyang sasampalin si Dedeng ng kapatid niya. Kahit siya'y nagulat sa inasal ng kanyang anak. Pero hindi rin naman niya ito masisisi. Dahil napuno na ang bata sa ugaling ipinapakita ng ina at kapatid niya. Makakaalis na kayo. Hindi ko kayo kailangan dito kung manggugulo lamang kayo. Mabuti nga sa'yo. Pahiya ka tuloy sa anak ko. Vilma, pwede ba? Magsitigil na kayo. Hindi ba kayo nahihiya?
Si Dedeng pang mas nakakaintindi sa inyo. Pumasok na tayo sa loob. Hindi po muna ako papasok, Tay. Bigla pong sumama ang pakiramdam ko. Sige na anak, magpahinga ka na. Ipagluluto muna kita ng lugaw. Sige na. At ako na may bibisita muna sa kaingin para magtanggal ang mga damo sa palibot ng mga sagingan. Teka anak, bakit maputik ang paa mo? Lumabas ka ba kagabi? Hindi po, Tay. Saan naman po ako pupunta? Kalimutan mo na. Alam ko kasi malinis ang paa mo kagabi. Pasok na po ako sa kwarto ko. Hinintay lang ni Ray na pumasok sa loob ng kwarto si Dede bago niya hinarap ang gagawin dun sa kanilang taniman. Pagkalipas ng ilang minuto, narating na niya ang taniman. Napatigil sa paglalakad si Ray nang makita ang itsura ng mga tanim niyang saging. Halos manlaki ang kanyang mga mata. Nang makita ang lahat ng kanyang saging ay putol na at nakakalat sa lupa. Nilapitan niya pati ang mga gulay sa gilid ng mga bakod. Lahat ay bunot na at nakatambak din sa lupa. Parang sinadyang sirain ng kanyang mga pinaghirapang tanim. Napakuyom na lang siya ng kamao habang pinagmamasdan ng mga nagkalat na tanim. Tikom ang bibig nang bumalik siya sa bahay. Pagdating niya doon, ay abala naman si Vilma sa paghahalo ng lugaw sa kaldero. Nagulat pa ito na makita siyang nakatayo sa may pintuan. Oh, ano nangyari? Bakit bumalik ka kaagad? May sumira ng mga tanim ko kagabi. Sinira lahat, walang tinira. Pati ang mga gulay nating malapit ng ibenta sa palengke. Binunot din. Diyos ko, anong klaseng pahirap ba to sa atin? Bakit naman pati ang mga tanim nating gulay? Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin ng mga nangyayari. Malinaw na may taong lihim na nagagalit sa atin. Abay sino? Hindi man lang lumaban ng patas. Baka naman iniutos ng kapatid at nanay mo na sirain na ang ating mga tanim. Hindi ba sila naman talaga ang gustong kumuha ng ating lupain? Tumigil ka na nga sa kabibintang mo ng walang sapat na basihan. Kaya tayo minamalas eh. Huwag mo nga isisi sa akin ang mga kamalasang nangyayari sa atin ngayon. Nagsimula lang naman ang lahat ng tubusin mo ang lupa at hindi ibinigay kay ate ang parte ng kanyang mana. Malinaw na si Ate Digna ang totoong nanggigipit sa atin. Bigla namang bumukas ang pinto ng kwarto ni Dede. At nang tingnan nila, nakita nila ang dalagita. Naghihilom na ang mga butlig-butlig nito sa balat. Pero ang kay Vilma, mas lalong kumalat at mas lalong dumami. Kumusta na ang pakiramdam mo, Dedeng? Sana magpahinga ka muna para hindi ka mabinat. Narinig ko po kasing may sumira ng inyong mga tanim. Kung totoong mangkukulam po kayo, Tay, bakit hindi ninyo parusahan ang mga taong sumira sa inyong kaingin? Nang magtanda at hindi na pamarisan. Tama ang anak mo. Mabait ka kasi, kaya ka nila ginaganito. Bakit hindi mo sampula nang hindi naman gayahin at katakutan ka nila? Tumigil nga kayong dalawa. Lalong-lalo ka na, Dedeng. Hindi ganyang ugaling inaasa kong ipapakita mo. Manatili ka pa rin mabuting tao sa kapwa mo. Hindi puro kasama ng nasa isip mo. Yan ba ang tinuturo sa inyo sa eskwelahan? Ang gusto ko lang naman po, hindi nila tayo apak-apakan. Kaya hanggang sa paaralan, palagi nila akong pinagtatawanan. Ang gusto ko, mamatay silang lahat. Kaya mo naman yon, hindi ba, Tay? Sasagot pa sana si Ray. Nang biglang may kumaluskos sa kanilang dingding sa likod ng kusina. Sinilip niya sa bintana kung sino ang naroon. Nakita niyang may tumatakbong papalayo sa kanilang bahay. Kita mo na, malinaw na may taong nagpapamatyag sa atin. At si ate mo lang ang naiisip kong gagawa nito, wala nang iba. Natatakot ako, Tay. Paano kung saktan tayo ng mga tao dahil sa sinabi nilang mangkukulam ka? Hinding-hindi ko mapapatawad si Lola kapag nangyari yon. Dahil siya ang may kasalanan kung bakit nabunyag sa ating mga kapitbahay ang tungkol sa dati ninyong trabaho. Masyado lang siguro tayo nag-iisip. Hindi naman siguro mangyayari yon. Isa pa,
Alam naman ng mga kapitbahay natin na hindi ako masamang tao. Hanggang pagsapit ng gabi ay hindi dinalaw ng antok si Ray. Pabaling-baling siya sa higaan at hindi mapakali. Kaya naisipan niyang lumabas muna at silipin ang anak sa kwarto. Kaya lang papalabas pa lang siya ng pintuan nang pumasok sa kanilang bintana ang malalaking bato na nanggagaling sa mga taong may mga dalang sulo. Sumisigaw at pinalalaya sila ng mga to. Diyos ko, ano nangyayari? Bakit nila binabato ang bahay natin? Mukhang magkakatotoong sinasabi ni Dedeng kanina. Heto na nga bang sinasabi ko. Kasalanan to ng nanay mo. Tumigil ka nga sa kakadaldal mo. Kasalanan mo to dahil wala nang ibang lumalabas na sa bunganga mo kundi puro si ate at si nanay. Hindi pa pwedeng manahimik ka na lang at huwag ka na lang magsalita. Aminin mo nga sa akin. Ikaw ba? Hindi ka ba nagdududa sa lahat ng mga nangyayaring ito? Tumigil na kayo. Pinipilit na nilang buksan ang pinto at bintana. Susunugin po nila ang bahay natin. Tay! Halos manlaki ang mga mata ng mag-asawa nang makitang dinidikit ng mga taong hawak na sulo sa kanilang bubong na yari sa kugon. Pinagbibintangan ka nilang pumatay sa batang namatay kahapon. Hindi yan totoo. Wala akong kasalanan. Huwag niyo sunugin ang bahay ko, mga walang hiya kayo! Tay! Hindi po ako makahinga. Dahil sa usok na pumasok sa loob ng bahay natin. Dito anak, sa likod. Sa pintuan ng kusina, dito tayo dumaan. Bilisan niyo. Kumakalat na nga po sa bahay natin. Unti-unting nagsipagbagsakan sa loob ng bahay ang mga kahoy. Naginapangan ng apoy na nagmula sa sulo ng mga tao. Galit na galit ang kanilang mga kapitbahay dahil sa pagiging mangkukulam ni Ray. Nang tuluyang makalabas sila ng bahay, agad silang tumakbo sa malaking puno ng mangga. At mula ron malungkot nilang pinapanood ang bahay nilang tinutupok ng apoy. Ang bahay ko. Mga hayop ang gumawa nito. Sinulog nila ang bahay natin. Patayin mo silang lahat, Tay. Wala silang mga puso. Kasalanan ito ni Lola. Wala silang mga kwenta. Nangingibabaw ang boses ni Dede habang humahagulgol ng iyak na nakaupo sa lupa. Bakas sa mukha nito ang matinding galit. Huwag mong sabihin nga, hayaan mo lang to. Wala na tayong bahay. Sinira na ng magaling mong pamilya. Mga halimaw ang kapatid at nanay mo, Ray! Oo na! Halimaw na kung halimaw sila! Lintik lang ang walang ganti! Magbabayad ang lahat ng sumira sa mga ari-arian ko! Sumabog na sa galit si Ray. Sinadya niyang iparinig sa mga tao ang kanyang mga sinabi. Desidido talaga siyang gawin ito. Pinilit siya maging masama ng sariling pamilya. Ginawa niya ang lahat para maging mabuting tao. Pero itinutulak pa rin siya maging masama. Saan na tayo pupunta? Hindi tayo aalis sa lugar na ito. Hindi ko iiwan ang bahay natin. Kung sino ang sumulog sa bahay na ito, lahat sila makakaranas ang kalupitan ko. Wala akong ititira kahit pamilya ko pa sila. Tay! Patawarin niyo ako. Naging pabaya akong ama. Simula sa oras na ito, matitikman nilang ganti ko. Tuluyan na nga nawala ang kabutihan at pagpapasensya sa puso ni Ray. Matapos niyang pagmasdan isa-isa ang mga taong nakatayo sa paligid ng kanilang bahay, mas lalong nagitnit ang kalooban ni Ray nang makitang dumating ang kanyang kapatid at ang kanyang ina. Anong ginagawa niyo sa bahay ng anak ko? Huwag na kayong magpanggap na nag-aalala kayo at wala kayong alam sa mga nangyari. Maniwala ka. Wala akong kinalaman dito, anak. Sinungaling kayong lahat! Ray, hindi namin alam ang pinagsasasabi ninyo. Isa ka pa! Umalis ka! Wala kang kwentang kapatid! Sinikap ko maging mabuting tao, pero ginalit niyo ko! Dala ng matinding galit ay tuluyan ng sumabog ang pagtitimpi ni Ray. Dinampot niya isa-isa ang mga kahoy na may apoy ang dulo
at inihagis yun sa kanyang ina at kapatid. Ganon din ang ginawa niya sa mga taong sumunog ng bahay niya. Wala na siyang pakialam kung sino ang tamaan ng mga inihahagis niyang kahoy na nagliliyab. Lahat ay nagulat sa ipinakitang galit ni Ray. Walang nakaawat at wala ring nakapigil sa pagwawala niya. Anak, huminahon ka muna. Wala akong ina. Wala akong kapatid. Papatayin ko kayo lahat. Vilma, hindi mo ba pipigilan ang asawa mo sa pagwawala? Hayop ka? Ang kapal na mukha mo magpakita sa amin! Masaya na kayo? Ha? Nakuha na ninyo ang gusto ninyo? Bakit ko naman pipigilan ang asawa ko? Umalis kayo sa harapan ko! Layas! Lumayas kayong lahat! Dala ng matinding takot, ay isa-isang nagsipagtakbuhan ng mga tao. Ang dating tahimik at matulunging si Ray ay biglang naging halimaw sa kanilang paningin. Ang lahat ng humawak sa aking mga tanim, sumunog ng aking bahay, at nanakit sa pamilya ko, makararanas ang matinding pagpapahirap! Tay, tama na po. Hindi ko po sinasadyang sabihin sa inyo na gumante. Patawarin niyo ako, Tay. Huwag po kayong magpakasama. Hindi ko kailangan ng pagpipigil mo. Ito ang gusto niyong dalawa ng iyong ina? Pwes, makikita niyo ang anong klaseng ganting gagawin ko sa kanila! Sinimulan agad ni Ray ang ritual sa pagsasagawa ng kulam. Nagpunta siya sa taniman ng saging at doon niya sinimulan ang pagganti sa taong sumira ng kanyang kaingin. Sumunod naman sina Dedeng at Vilma para pigilan siya. Pero nilamon na ng matinding galit si Ray at hindi na siya nagpaawat. Ngayong naisagawa ko ng ritual, pamamagayin ko ang lalamunan ng pumuto sa aking mga tanim. Heberkura! Beden! Beden! Tama na! Huwag mo nang gawin ito! Heberkura! Beden! Beden! Hindi niya pinansin ang pagpipigil sa kanya ni Vilma. Sa halip nagsunog siya ng mga tuyong dahon ng saging at pumitas ng bulaklak ng ilang-ilang. Inipon niya yun sa kanyang palad sa kabinulungan ng orasyon. Umihip ang hangin at sa paningin ni Ray ay mas lalong dumilim ang paligid. Kakaiba na rin ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yun. Parang may mabigat na enerhiya ang biglang sumanib sa kanya. Lumabas ang kanyang gabay na itim na usok. Hindi ba kayo nagtulak sa akin para maging masama? Ngayon nagsagawa na ako ng ritual. Sa kanyo ko pipigilan sa mga gagawin ko? Ano na bang nangyayari sa'yo? Hindi ikaw ito. Hindi ka ganito. Anong problema mo at pinipigilan mo na ako ngayon? Tay, hindi po ito ang sagot sa problema natin. Patawarin po ninyo ako kung isa ako sa naging dahilan kung bakit kayo nagkakaganito. Huwag ninyo pong ituloy ang binabalak ninyo. Huli na para dyan. Naisagawa ko ng ritual. Gusto ko lang malaman kung sinong may gawa nito sa mga pananim ko. Malalaman ko na kung sino talaga nagpapahirap sa atin. Baka sa mukha ng kanyang mag-ina ang matinding takot sa ipinapakita niyang galit. Pero naisip niyang kailangan niyang gawin ang bagay na yun para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Muntik na silang mapahamak ng dahil sa pananahimik niya. Dahil gabi at madilim ang paligid, bumalik siya sa bahay na nasunog at nagsimulang magtayo ng masisilungan gamit ang mga natirang kahoy na pansamantala nilang matutulugan. Kinabukasan ay nagkagulo ang mga tao nang magsimulang lumutang ang kakaibang sakit na dumapo sa mga kapitbahay. Namaga ang mga lalamunan nila. Habang si Ray ay patuloy lang sa pagpantay ng kanilang bahay, muling sumugod ang mga tao sa kanilang bakuran at pinagsisira ang tinatayong bahay. Kaya't gumawa ng paraan si Ray para tantanan na siya ng mga tao. Hanggat hindi kayo tumitigil sa panggugulo sa amin,
hindi nyo mararanasang guminhawa ang inyong paghinga. Dahil may nangyayari sa inyo, ibig sabihin nun, kayo sumira sa aking mga pananim. Sino nag-utos sa inyo? Itigil mo na to. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kanila. Ang mahalaga, alam na nila kung paano ka magalit. Kapag po ba nalaman ninyo kung sino ang nagsimula ng kaguluhang ito, Tay, matatahimik na po ba kayo? Hindi ako masamang tao, anak. Pinilit lamang nila akong gawin ito. Ayokong makasakit ng mga tao. Pero nakita mo, hindi ba? Kung anong ginawa nila sa bahay natin. Itigil mo ng pagpapahirap kay Nanay Ray. Tama na, tapusin mo na ito. Wala akong dahilan para bawiin ang aking kulam sa taong sumira sa aking pananim. Tinamaan din pala si nanay. Kung ganon, kayo ni nanay nagpasira sa aking mga pananim. At kayo nagpasunog sa aking bahay. Paano niyo to nagawa sa akin? Maniwala ka, wala talaga kaming alam sa kulam. Hindi kami ang nagpasira ng mga tanim mo. Naririyan ng ebidensya. Nasa balat ninyo. Marami ka ng butlig-butlig sa katawan at namamagana rin ang iyong lalamunan. Kung ganon, sa inyo nagsimula ang kaguluhang ito. Hindi ko alam kung paano ito nangyari sa amin. Alam ko na hindi magagawa ni nanay ang magpasunog at lalong hindi ko magagawang ipaputol ang mga tanim ninyo. Hindi kami masasamang tao. Ikaw ang nagsimula nito, Vilma. Nilason mo ang isip ng aking kapatid para magmukha kaming masama sa paningin niya. Naramdaman ni Rhea ang pag-init ng kanyang suot na kwintas. Kasabay ang pagtumba ni Dedeng sa kanyang tabi. Nagkagulo ang mga tao nang makita ang nangyayari kay Dedeng. Anak, ano nangyayari sa'yo? Bigla kong naramdamang nasusuka ako. Sumama din ang pakiramdam ko. Dedeng, anak! Diyos ko, ang mag-ina ko! Hindi maintindihan ni Ray kung ano ang uunahin at sino agad ang gagamutin sa kanyang mag-ina na mahalaga sa kanyang buhay. Saktong dumating si Nanay Marie. Ako ang gagamot sa aking apo. Huwag niyong hawakan ng anak ko! Alam kong kayo may gawa nito sa mag-ina ko. Hindi ko kayo kailangan. Tuluyan ka na ngang binulag ng iyong paniniwala. Bakit hindi mo imulat ang iyong mga mata? Malalaman mo kung sino ang totoong kumulam sa anak mo. Ang sakit ng binti ko! Ray! Hindi ko na kaya! Kaya mo bang tumayo? Bigla na lang nawala ng lakas sa mga tuhod ko nung dumating si Ate Digna. Paalisin mo na sila! Siguro naman narinig niyo sinabi ng asawa ko. Umalis kayo rito! Hindi ko kailangan ng tulong niyo! Aalis kami. Aalamin ko din kung anong totoo at kung bakit kami nakakaranas ng ganito. Tara na, Digna. Umalis na tayo. Parang may kumurot sa puso ni Ray nang makita ang malungkot na mukha ng kanyang ina. Ganon din ang matamlay na hakbang ng kanyang kapatid papalayo. Nagsimula na rin magsialisa ng mga tao sa paligid pagkatapos makita ang nangyayari sa kanyang pamilya. Pero nanatiling mainit ang kanyang kwintas at hindi nagbabago ang abnormal niyang pakiramdam sa paligid. Sinimulan niya ang ritual sa pagtatanggal ng kulam kay Dedeng. Habang unti-unti na itong nagkakamalay, namumutla pa rin ang dulo ng daliri, mukha at labi ng kanyang anak. Indikasyon na malala na ang kalagayan nito. Tay! Masakit na po ang tumubong mga butlig sa balat ko. Pabalik-balik lang po ang sakit ko. Kailangan pumayag na kayong gamutin ako ni Lola. Hindi maaari ang gusto mo. Sila ang kumulam sa'yo. Hayaan mo ang tatay mo ang gumamot sa'yo. Pero hindi po kaya ni tatay. 2 beses na po siya nabibigo na gamutin ako. Kumakalat na po ang sakit sa buong baryo. Kailangan na po natin ng tulong ni Lola. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Hindi mo ba nakikitang pati sila may mga sakit, pero hindi nila nagagamot ang kanilang mga sarili? Ako ang bahalang gumamot sa'yo. Hindi tayo hingi ng tulong sa lola mo. Wala nang mas mahalaga para sa akin kundi ang gumaling ka, anak. Pagkatapos nito,
Hindi ko nagagamitin ang kakayahan ko sa pangungulam. Siguro kaya nangyayari to. Dahil sa muli kong paggamit ng itim na karunungan. Nagkamali din po ako, Tay. Kaya sana ay mapatawad po ninyo ako sa pagpupumilit na bumalik kayo sa ganitong gawain. Hindi ko pinagsisisihan na gumawa ka ng paraan para lumaban. Mas pagsisisihan ko kung nasaktan kami ng anak mo tapos wala kang ginawa para sa amin. Sige na, simulan mo ng pagsasagawa ng ritual. Aalis muna ako para maglinis ng pansamantala nating tutulugan. Doon muna tayo sa bahay ng aking mga magulang. Pero nakakatakot pong lugar na yon, Nay. Marami ang usap-usapan na namatay daw po sina lolo at lola dahil po sa kulam. Malas po ang bahay na yon, Nay. Kaya nga po tayo tumira dito. Nagkataon lang yon, anak. Maayos at pwede pa yung tirahan. Wala na tayo ibang matutuluyan. Sinunog na ng ating mga kabaryo ang bahay natin. At sinira pa nilang bagong tayo ng tatay mo. Pansamantala lang naman ang pagtira natin sa bahay na yun, anak. Hanggat hindi pa tayo nakakapagpatay ng maayos na titirahan, mas makakabuting doon muna tayo. Huwag na po muna ninyo akong gamutin. Doon na lang po sa bahay na yon. Kaya ko naman po maglakad. Inalalayan ni Ray ang kanyang anak hanggang sa makatayo ito. Para silang mga basang sisiw na pinagtitinginan habang naglalakad sa mabatong kalsada papunta sa dating tirahan ni Vilma. Malapit yun sa bahay ng ina ni Ray. Kailangan nilang tumira doon ng kahit papano ay maayos niyang maisagawa ang pagre-ritual ng paggagamot sa kanyang anak. Pagdating nila sa tapat ng bahay nila Vilma, sumalubong sa kanila ang mabigat na enerhiya mula sa loob ng bahay. Lalo lang nahilo si Dede dahil nagsuka na ito ng nagsuka. Tay, kumikibot-kibot po ang mga sugat ko sa binti. Para pong lalong sumakit nang dumating tayo sa bahay na to. Mabigat din ang pakiramdam ko sa abandonadong bahay ng lolo at lola mo, anak. Tutuloy pa ba tayo? Bakit naman tayo hindi tutuloy? Lahat naman ng mga inabandonang bahay may mabigat na enerhiya dahil hindi natitirahan. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Naunang pumasok si Vilma. Sumunod naman si Ray na panayang linga sa paligid ng bahay na may sementadong dingding. Gawa sa yero ang bubong na kahit marami ang agiw at alikabok ay maayos pa at pwedeng tirhan. Sumilip si Ray sa labas ng bintana matapos niyang buksan ito para pumasok ang hangin. Napansin niya mga katawan ng saging na nagkalat sa lupa. Natuon ang paningin niya sa katawan ng saging na may nakaukit na mga salitang hindi niya maintindihan. Bakit, Ray? Ay, nakita ko kasi yung mga saging na yun, no? Parang may nagpuntang tao rito at nagkalat ng ganyan. Natahimik sila sa mga nakita. Napaisip naman ng malalim si Ray habang si Vilma ay naglilinis ng kwarto na kanilang tutulugan. Napansin ni Ray ang lumang baol na nasa ilalim ng katre. Tangka na sana niyang kukunin yon para buksan nang biglang magsalita si Vilma. Huwag mo nga hawakan ang gamit ni tatay at nanay. Kahit ako, hindi nangahas na hawakan ang kanilang mga gamit. Ako na lang ang bahala maglinis sa kwarto natin. Puntahan mo na ang anak mo. Sige, magpapadingas na ako ng apoy para sa pagsusuob kay Dedeng. Sana matapos na ang problema nating ito. Gusto ko na ng katahimikan sa buhay natin. Sana nga. Mahirap palang maging ganito. Parang ang lit ang mundo para sa atin. Hindi na hinintay ni Ray na sumagot ang asawa. Agad na niyang pinuntahan ang anak sa kabilang kwarto. Pagsilip niya sa pinto, ay mas lalong gumapang ang takot niya nang makita ang kalagayan ni Dede. Diyos ko, anak, bakit maraming dugo lumalabas sa mga butlig mo? At saka, isa-isa nang pumuputok. Sobrang baho ng amoy. Tay, ang hapdi po ng mga sugat ko. Gamutin na ninyo po ako. Hindi ko na kaya matagalan ang sakit, Tay. Pagod na ako.
Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Pagagalingin kita. Vilma, bilisan mo. Kailangan na natin gamutin si Dedeng. Bakit? Ano nangyayari sa anak ko? Parang malala ng kanyang kalagayan. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Wala nang pumapasok sa isip ko. Ano kaya kung ipasuot mo ang mutya kay Dedeng para hindi siya kapitan ng kulam? Hindi yun ganun kadaling ilipat. Kailangan sumabit muna siya sa hustong gulang. Hindi kakayanin ang katawan ng anak natin. Ano na lang ang magagawa natin? Ikuha mo na lang ako ng palanggana sa tubig. Kumuha ka rin ng katawan ng saging na nagkalat sa labas. Bakit pati yun? Alam ko na kung anong ginamit ang mangkukulam sa ating anak. Sige na, bilisan mo. Habang lumilipas ang oras na hindi natin nagagamot si Dedeng, manganganib ang kanyang buhay. Saka lang nagmadali si Vilma sa utos ni Ray. Habang siya naman ay muling binalingan ng nakahigang anak. Ilang saglit pa'y bumalik si Vilma. Dala ang palanggana at katawan ng saging. Hindi na siya humingi ng apoy dahil magsasagawa siya ng ritual. Gamit ang tubig at katas ng saging. Umupo siya sa katre paharap sa nakahigang anak. Pagkatapos ay pumikit at dumampot ng bulaklak ng ilang-ilang mula sa mga dala niyang halamang gamot na nasa bag. Sinisimulan pa lang ni Ray ang pag-usal ng ritual nang magsimulang sumigaw si Dede habang namimilipit sa sakit. Tumabi ka, Vilma, kay Dedeng. Alalain mo siyang huwag mauntog sa kanto ng katre. Ang sakit ay! Tiisin mo, anak. Alam ko na kung anong ginamit sa'yo. Dedeng, walang balak na patayin ka ng kumulam sa'yo. Dahil ang ginamit niya ay isang pahapyan na kulam para protekta ng isang bagay. Anong isang bagay, Ray? Hawakan mo lang ang katawan ni Dedeng. Huwag na huwag mo siyang bibitiwan. Pero nanakit na rin ang mga sugat ko sa binti. Mas kaya mong tiisin ang sakit kaysa sa ating anak. Ilalagay ko ng katasang sagi sa mga sugat sa binti ni Dedeng. Hindi ko na po kaya. Paano pinipiga ang aking mga binti? Itigil mo muna ito. Nahihirapan ang anak natin. Konting tiis na lang, malapit itong matapos. Kay Burdini, Bersabe. Ano, tapos na ba? Oo, tuluyan na nawala ang kulam sa anak ko. Ang ipinagtataka ko lang, bakit sa loob ng bahay nito umiikot ang mabigat na enerhiyang nararamdaman ko? Ano? Sa loob ng bahay nito umiikot ang itim na usok na ako lang nakakita. Ang usok na aking gabay na pinakawalan para malaman kung sino kumukulam sa anak ko. Pero umiikot lang siya sa loob ng kwartong to. Pinagmasdan ni Ray ang walang tigil na pag-ikot ng itim na usok sa buong silid. Nagmumula ito sa paa ni Dede. Sinasabi mo bang? Sinusunod ko lang kung anong ipinapakita ng itim na usok sa akin. Kaya alam kong naririto sa bahay na ito ang mga kagamitan sa pangungulam sa anak ko. Hindi kaya dito nagsasagawa ng kulam sina ate? Bakit dito? Samantalang may bahay sila. Para hindi natin sila paghinalaan. Malilintikan talaga sa akin ng nanay at kapatid mo. Tingnan mo! Hanggang ngayon, hindi pa rin naghihilom ang mga sugat ko sa katawan. Pero wala silang alam sa kulam. Albularya lang si nanay. Nakalimutan mo na ba? Mangkukulam ang iyong ama. Paano kung mas nauna palang tinuruan ng kapatid mo kaysa sayo? Imposible. Hindi pa nagkakamali ang aking gabay. Saka kung sila nga ang kumulam kay Dedeng, sala lumabas ang itim na usok sa bahay at pumunta sa bahay ng kapatid ko. Paano kung alam din nila kung paanong dayain ang gabay mo? Teka, sa tono ng pananalita mo, parang may gusto kang palabasin ah. Wala akong ibang ibig sabihin sa mga sinabi ko. Kung ano lang ay tinuturo ng ritual ko. Ewan. Tutal nagpapahinga na ang anak mo. Kailangan ko na ituloy ang paglilinis sa kabilang kwarto. Padabog na lumabas sa kwarto si Vilma. Naiwan siyang nagtataka kung paano nangyari yun. Pinagmamasdan pa rin niya ang hindi mapakaling galaw ng itim na usok sa kabuuan ng silid. Maya-maya pa'y narinig niya ang boses ng kanyang ina sa labas ng bahay. Dali-dali siyang lumapit sa may pintuan. Namumutla at natataranta ang dalawa nang makita niya. Kailangan na ninyong umalis dito, bilisan mo! Papunta na mga tao dito. Isusunod na nila ang bahay na ito. Anak, nakikiusap ako, umalis na kayo. Para ano?
Para masolo ninyo ang lupang natubos ng asawa ko? Matagal na kaming walang pakialam sa lupa na yan, Vilma. Ang mahalaga sa amin ang inyong kaligtasan. Ipokrita. Hindi na kami maniniwala sa pagkukunwaring tao ninyo. Makakaalis na kayo. Makinig ka. 3 tao ang namatay kanina nang dahil sa pamamaga ng kanilang lalamunan. Ang itinuturo ng pamilya ng namatayan ay kinulam daw ni Ray. Kasama si Kapitan. Kukunin kayo at ikukulong sa barangay. Pero susunugin na muna nila ang inyong bahay. Huwag ka na nga magsinungaling. Tama na, Vilma. Huwag ka na makipagtalo sa kanila. Hindi naman ako naniniwala sa kanila eh. Wala akong magagawa kung ayaw niyong maniwala. Pero si Dedeng, nasan si Dedeng? Magaling na ang anak ko. Wala nang epekto ang kulam sa kanya. Si Dedeng ang nakitang pumutol ng mga tanim mo, Ray. At ang mga namatay ang siyang saksi sa ginawa ng anak mo. Ano? Huwag nga kayong gumawa ng kwento. Hindi ko alam kung paanong umabot sa ganito. Si Dedeng talaga ang itinuturong pasimuno sa lahat ng kaguluhang ito. Imposible ang mga sinasabi ninyo. Umalis na kayo! Imbis na umalis ay tuloy-tuloy na pumasok si Nanay Maring at Digna. Hanggang sa loob ng kwarto ni Dede. Nadatnan nilang nakahiga pa rin ito at natutulog. Naroroon pa rin ang usok sa tapat nito at hindi umaalis. Si Dedeng ang kumulam sa aming dalawa ni Nanay at pati kay Vilma. Bakit naman gagawin yun sa akin ng aking anak? Pumunta lang ba kayo dito para guluhin ang isip namin, ha? Hindi yun magagawa ng anak ko. Umalis na kayo bago pa maubos ang pasensya ko. Umalis na kayo. Hindi pa rin ako naniniwala sa inyo. Huwag kang magbulag-bulagan, Ray. Alam mong totoo ang sinasabi ko. Kapag hindi pa kayo umalis dito, papatayin nila si Dedeng. Wala silang sapat na pruweba para saktan nila ang anak namin. Meron. Dito nagsasagawa ng ritual si Dedeng. Gamit ang lumang kagamitan ng mga magulang ni Vilma. May nakakita rin na binubuksan ni Dedeng ang baul. Huwag kayong magbulag-bulagan sa katotohanan. Alam mong hindi kami gumagamit ng itim na karunungan ni Nanay. Parang gusto nang maniwala ni Ray sa mga sinasabi ng kapatid niya. Hindi lang niya matanggap kung bakit gagawin yun ng kanyang anak. Pinagmasdan niya ang mukha ni Dede. Pakiramdam niya gising ito at nakikinig lang sa kanilang usapan. Totoo ba, Dedeng? Ikaw may gawa ng mga kaguluhang to? Sumagot ka. Alam kong gising ka. Ray, pati ba ikaw maniniwala sa kapatid mo? Naniniwala ako sa aking gabay. Alam kong nadidinig mo ako, Dedeng. Bumangon ka. Tay! Bakit? Paano mo natutunan ng kulam? Patawarin ninyo ako, Tay! Napagod lang po ako sa palagi ninyong pag-aaway tungkol sa lupa. Ano? Hindi ako makapaniwalang magagawa mong gumamit ng itim na karunungan. Bawiin mo ang kulam. Anak, nakapatay ka na. Alam mo ba yun? Tulungan po ninyo ako, Tay. Wala po akong balak pamatay ng tao. Hindi ko lang po alam kung paanong babawiin ang kulam. Diyos kong bata ka, alam mo ba kapag nagsagawa ng ritual ang iyong ama sa pagbawi ng kulam, babalik lahat sa iyo ang ganti? Ikaw mismo ang malalagay sa panganib. Kasalanan ko ito. Hindi na sana umabot pa sa ganito. Naging masama ang ugali ko. Ako rin. Patawarin mo ko, Ray, Dedeng, at lalo na sa iyo, Vilma. Naging sarado ang utak ko dahil sa inggit. Ngayong nangyayari ito sa inyo ngayon, pakiramdam ko kami ang dapat nasisihin. Patawarin ninyo ako. Naging pabaya akong ina. Sa tingin ko, ako ang naging dahilan kung bakit naging magkukulam ang aking anak. Anong gagawin ko? Paano natin mababawi ang kulam sa mga tao? Magsanib puwersa tayo. Bilang albularya, malaki ang maitutulong ko sa pagsasagawa ng ritual na gagawin mo, Ray. Ako naman ang magbabantay mula sa labas ng bahay para pigilan ng mga tao sa kanilang gagawin. Dito naman ako sa tabi ninyo, Nanay Maring. Sakalang binalot ng saya ang puso ni Ray
nang makitang nagkakaisa ang kanyang pamilya. Katawan po ng saging ang ginamit ko. Pasensya na po, Tay. Hindi ko po alam na aabot sa ganitong problemang ginawa ko. Kung ganun pala, ang nangyari sa'yo akong may gawa. Dahil bumabalik sa'yo ang pagsasagawa ko ng ritual. Anong ginamit mong batayan para magsagawa ng kulam? Sa lumang baul po ni na lolo at lola. May lumang papel na sunog ang gilid. May nakasulat po doon sa Tagalog. Mga hakbang kung paano gagawin ang kulam. Maniwala kayo, Tay. Naawa lang po talaga ako sa'yo. Kaya pati si nanay sinaktan ko. Hindi ko naman po alam na seryoso po ang ginawa kong kulam. Wala na tayong magagawa, kundi ang itama ang pagkakamali. Sa ilalim ng katre na ayaw kong pahawakan kay Ray. Nahawakan mo pala, anak. Kaya pala nagkalat ang mga saging nung dumating tayo sa bahay na ito. Ikaw pala may gawa nun. Opo, Tay. Hindi na umimik si Ray. Inihanda na lamang niya mga gagamitin sa pagsasagawa ng pagbawi ng kulam. May mga kandila na pwede natin gamitin para sa ritual. Pero baka masaktan natin si Dedeng. Nakahanda po ako sa mangyayari, Nay. Kukontrahin ng nanay kung kulam na babalik sa anak ko. Gamit ang kanyang kakayahan sa panggagamot bilang isang albularya. Sinindihan muna ni Ray ang kandilang kinuha ni Vilma sa lumang aparador ng mga magulang nito. Pagkatapos ay naupo sila sa simentadong sahig. Paikot sa nakatayong kandila. Kinuha rin niya ang pinatuyong bulaklak ng ilang-ilang. Saka inilagay sa natutuluan ng kandila. Mariin siyang pumikit at umusal ng isang orasyong may kakayahang bumawi sa kulam. Ilang minuto ang lumipas sa kanyang pagkakapikit ay biglang napasigaw sa sakit sina Dedeng, Vilma at Nanay Maring. Ito ay dahil sa mga sugat na nasa kanilang balat. Itinuloy niya ang pagre-ritual habang nakapikit pa rin. Saka iminulat ang mga mata. Maraming dugong lumalabas sa mga sugat namin. Uminom kayo ng katasang saging. Pagkatapos ay ilapit niyo ang mga kamay niyo sa usok na nagbumula sa kandila. Ikaw naman, Dedeng. Ang katasang saging ang siyang mong gagamitin panghaplo sa balat na may sugat. Habang nakapikit ka, usalin mo ang orasyong iniusal mo nung kinukula mo sila. Makakaramdam ka ng konting pananakitan tiyan at lalamunan. Pero tiisin mo lang. Panandalian lang ang sakit na yon. Basta huwag kang bibitiw sa pagkakapit sa aming binti habang hindi mo pa natatapos ang paghahaplos ng katas ng saging. Tahimik lang na sumunod si Dedeng sa mga iniutos sa kanya. Hindi pwedeng marinig ng sino man ang inuusal na orasyon ng dalagita. Dahil maaaring lumipat ang epekto ng kulam sa taong makakarinig nito. Nang matapos na ang ritual, sakalang nakahinga ng maluwag si Ray. Dahil walang nangyaring masama sa anak niya. Ilang minuto ang lumipas ay dumating na nga ang kababaryo nila. May dala ang mga ito ng sibat na parang may mga halimaw na tutugisin. Abot langit ang kaba ni Ray. Nang simulan na ng mga tao ang paghahanap kay Dede. Walang kasalanan ng aking anak. Nagkamali lang siya. Pero wala na kayong dapat na alalahanin. Nabawi ko na ang kulam. Wala nang namatay na pwede niyong ibintang sa anak ko. Patawarin po ninyo kami sa kaguluhang dinulot namin sa baryong ito. Tahimik po kaming aalis. Huwag lang po ninyong sasaktan ang aking anak. Aalis din po kami ni Nanay at hindi na kailanman babalik sa baryong ito. Isa lang po sanang pakiusap namin. Huwag na po sanang kumalat ang kwentong ito sa iba. Gusto po naming magbagong buhay. Bigyan niyo po sana kami ng pagkakataon. Hindi sila kinulam ng anak ko. Sadyang may sakit lang ang pamilya niyong namatay. Huwag niyong ibintang ang lahat ng sisi kay Dedeng. Tara na, umalis na tayo. Nay, ate, sumama na po kayo sa amin. Dito na po tayo dumaan sa kusina. Nay! Halika na, anak. Dito ka sa tabi ko. Tatakas tayo. Hindi na natin mapipigilan ang galit ng mga tao. Halos sirain ni Ray ang pinto ng kusina
makatakas lang sa galit na galit ng mga tao. Kulang na lang ay punuin ng mga bato ang loob ng bahay dahil sa pagpupukol sa kanila. Unti-unti nang nasisira ang mga bintana. Bago pa sila makaalis ng bahay, ay tinamaan pa ng bato sa ulo si Ray. Dumugo yun at pakiramdam niya na manhid ang ulo niya. Pero tuloy sila sa pagtakbo habang hinahabol sila ng mga taong tumutugi sa kanila. Sa masukal at madilim na bahagi ng gubat sila dumaan. Magkakasama silang tumakas, papalayo sa mga taong patuloy pa rin sa paghabol sa kanila. Ilang oras ang lumipas. Lakad-takbo ang ginawa nila hanggang makarating sa lumang palengke ng Karatig Baryo. Konti pa lang ang mga taong nakita nila ron. Tahimik nilang nilakad ang mabatong kalsada nang walang sapin ng mga paa. Tinahak nila ang daan paakyat ng bundok sa lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Iniwan nila lahat ng ari-arian nila. Sapat na para patunayang mas mahalaga pa rin ang buhay kesa sa material na bagay. Sa palagay ko, ligtas na tayo rito. Malayo sa mga tao. Tahimik dito at nasa gilid ng ilog. Tamang-tama. Dito muna tayo pansamantalang tumira. Wala tayong pag-aagawang lupa. Vilma! Sus! Hindi naman na kayo mabiro. Tanggap ko na pareho tayo mga nagkamali. Ang mahalaga, magkakasama tayo ngayon. Anong gagawin mo sa kwintas, Ray? Bakit hinuhubad mo? Itatapon ko na po, Nay. Munting na tayo mapahamak sa paggamit ko ng itim na karunungan. Wag, itabi mo lang. Balang araw ay magagamit yan ng aking pamangkin sa kabutihan. Ayoko na po, tiya. Nagawa ko lang naman po yun. Dahil akala ko, ito ang magandang gawin para matigil ang pag-aaway ninyo. Ang problema, mas lalong lumala ang gulo. Kalimutan niyo na muna yon. Ang mabuti pa, tulungan niyo akong gumawa ng bahay natin. Ito ang kapalit ng mga kasalanang nagawa natin sa ating kapwa. Ito na yata ang pinakamasayang bahay-bahayan na malalaro ko. Napuno ng halakakan lugar. Biglang naglaho ang sama ng loob nila sa isa't isa at napalitan ng masasayang pagsasamahan. Ang sakit ng bukol ko sa ulo. Hindi ka kasi umilag. Sino ba makakailis sa ganung sitwasyon? Malay ko bang may bato na papunta sa direksyon ko? Hinila ni Ray ang braso ng asawa at kiniliti ito. Sa pagpupumiglas ni Vilma, nasipa niya ang asawa. Pinagtawanan na lang sila ng mga kasama. Ilang araw din sila nagtayo ng bahay. Pero nang matapos yon, nakaramdam sila ng ginhawa at namuhay na sila ng payapa. Wakas,